Formal nang pumasok ang panahon ng tag-init sa bansa. Ito ay makaraang ideklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pagsisimula ng summer season. Kaugnay nito sinabi ng PAGASA na asahan daw na mas titindi pa mararanasang init sa masusunod na araw. Normally, yung mga matataas na antas ng temperatura talaga ay natatala natin sa mga buwan ng Marso, Abril, Mayo. So yung nararanasan natin ngayon na mainit ay posible pa po may mga araw na mas maging mainit pa po. Ayon pa sa PAGASA, magtatagal ang panahon ng tag-init hanggang buwan ng Mayo. Kasi pagdating ng June, yung tag-ulan ay medyo nagpapababa ng ating temperatura. So yung warm months, March, April, and May, normally associated with clear skies in the morning, cloudless in the afternoon, then isolated thunderstorms in the afternoon or evening. Kaugnay nito nagbigay payo ang PAGASA sa mga mamamayan ngayong panahon ng tag-init. Well, usually po, yun nga, gaya nabanggit natin, maaaring mainit sa umaga, tanghali, o hapon, tapos nagkaroon tayo ng biglang mga pag-ulan o pagkidat at pagkulog sa hapon o gabi, pinapayawan po natin yung mga kababayan natin, yung mga nagtatrabaho, yung madalas pong lumabas na lagi pong magdadala ng payong kasi kung hindi man po pananggalang sa init ng araw, ano naman po natin yung protection sa biglang pag-ulan. At yung mga kababayan naman natin na medyo prone sa heat stroke, lalo na po yung mga may edad, as much as possible, ay iwasan po yung outdoor activity in between 1 to 3 in the afternoon. Stay at home or sa mas malalamig na lugar. At yun nga, lagi rin po tayo magdala ng tubig, yung mga nagtatrabaho sa labas para hindi po tayo dehydrated. Samantala, may mga aasahan pa rin daw na mabagyong dadating sa pagsapit ng buwan ng Abril at sa masusunod na buwan. For the month of March ay nakaranas na po tayo ng isa dito sa may bandang Kabisayaan. Yun nga, yung huling bagyong si Kaloy. So wala na po tayong inaasahan for the remaining days of March. Sa April naman, at least isang bagyo inaasahan natin. At sa buwan naman ng May, isa hanggang 2 bagyo ay posibleng maranasan natin dito sa ating bansa. Ako ang inyong kaibigan Sheila Diskaya para sa Newslight.